walang sobrang yaman na hindi na po pwedeng tumanggap at wala ring sobrang hirap na hindi na po pwedeng magbigay. Pero see to it na bago natin ibigay sa iba, nakapagbigay muna tayo kahit kaunti lang sa Kanya. Mabiyaya o mapagbigay ng pagpapala ang Diyos. Lalong-lalo na, dagdag pa natin, sa gitna ng matinding pangangailangan ng tao, sa gitna ng problema. At yan po ang makikita natin sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, bagamat hindi man diretsyo, ay po pwede nating makita yung mensahe na ang Diyos ay nagbibigay talaga ng abot-abot biyaya sa gitna ng mga matinding pangangailangan ng tao o problema. Dahil sa ating unang pagbasa ay sinabi doon ni Gamaliel na kung yung panukala o pag-isikap ng mga disipulo ni Kristo ay galing sa tao, hindi magtatagal ito. Pero kung ito'y galing sa Diyos, wala nga naman silang magagawa para pigilan ito. Mga kapatid, yung pag-isikap ng mga disipulo ay tayo po ang naging bunga nito. Yung simbahang ito na hanggang ngayon ay nakatayo at hanggang sa mga susunod pang panahon ay mananatiling nakatayo. Sa kabila ng mga naranasan na at mararanasan pang mga unos at problema. At bakit ito mananatiling nakatayo at matatag? Hindi dahil magagaling o banalang miyembro, kundi dahil nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos sa simbahang ito. Ang Panginoon naman ang mismong may sabi, hindi makapananaig kahit ang kapangyarihan ng kamatayan dito. Dahil ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, ang siyang biyaya niya sa simbahang ito. Sigurado kung wala ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos, wala na po, matagal na ang simbahang ito. Kaya, ganun ang Diyos. Nagbibigay talaga ng abot-abot biyaya, lalong-lalo na sa oras ng matinding pangangailangan ng tao. Ganito rin po ang makikita natin sa ating Ebanghelyo. Sa gitna ng matinding pangangailangan, ano yon? Pagkagutom ng libu-libong mga tao. Bumuhos ang biyaya ng Diyos. Lahat nakakain, lahat nabusog hanggat gusto nila. May pasyaron pa. Again, ganon ang Diyos. Generous. Lalong-lalo na kapag tayo'y naharap sa matinding problema o unos. Ang tanong ay, ganito rin po ba tayo? Generous din po ba tayo? Lalo na sa harap ng matinding pangangailangan ng ating kapwa-tao. O tulad tayo ng mga disipulo sa ating mabuting balita na wala nang ginawa kahit kaunti lang. Nag-volunteer na lang ng iba. Kung minsan kapag may pupunta dito para humingi ng tulong, tinatanong pa po natin ng kahit konti lang. Kasi mahirap na, marami na din po talaga ang nanloloko ngayon. At ang isa sa mga itinatanong natin, konting tanong lang pero ito is usually ay isa. Sino po nag-refer sa inyo dito? Lalo-lalo na kung hindi naman taga dito. Kapag sinabi yung pangalan o yung institusyon, ang susunod naming tanong ay, hindi po ba nila kayo binigyan ng kahit konting tulong? Alam po ninyo, nakalulungkot na madalas sasabihin, wala po silang binigay. Wala pong binigay si ganito, wala po silang binigay. Pwedeng ang binigay na tulong ay yung pagre-refer dito. Tulong talaga yon. Pero hindi kaya yung pagre-refer dito ay pag-iwas din sa kanilang responsibilidad na tulungan kahit papaano yung tao. Sabi ng isang dokumento ng simbahan, walang sobrang yaman na hindi na po pwedeng tumanggap at wala ring sobrang hirap na hindi na po pwedeng magbigay. Hindi po ako dalubhasa sa Biblia, pero nakapagtataka sa ating mabuting balita na yung bata mayroong baon na tinapay at isda. Samantalang silang mga matatanda, wala. Parang hindi nakakapaniwala. Kasi lalo na sa isang malayong paglalakbay, ang mas partikular sa pagbabaon, paghahanda ng ibabaon para may makain. Yung mga matatanda, carefree lang yung mga bata. Laro-laro lang yan. Basta alam ng bata, may kakainin siya dahil magpo-provide at naghahanda na ng baon ang mga magulang niya, ang mga nakatatanda. Pero dito kasi, ipinresenta yung bata. Buti pa yung bata, may dalang tinapay at isda. Sila wala. Hindi kaya meron din silang dala, ayaw lang nilang magbigay kasi mas iniisip nila ay ang sarili nila. Alam po ninyo, hindi malayo ito dahil ganun ang mga disipulo. In fairness, bago nila tanggapin totally and fully sa kanilang buhay si Kristo. So, bago yung muling pagkabuhay ni Kristo, bago nila paniwalaan talaga totally sa kanilang buhay si Kristo, may pagka-selfish talaga sila. Remember that even shortly before the death of Jesus, they were arguing among them who was the greatest.
Mamamatay na lang si Jesus, ang pinag-aawain, pinag-uusapan pa nila, sino ang pinakadakila sa kanila? Diba? And not to mention na marami sa kanila ang sumunod kay Jesus dahil akala nila may makamundong kapakinabangan ang pagsunod sa Kanya. So may pagka-selfish talaga sila. But not until they totally and fully accepted Jesus in their lives. Kasi when it happened, naging nagalante na sila, naging generous na sila. Lahat kaya na lang ibigay, maging ang kanilang buhay. Kaya't ang isang magandang marka na tayo'y Kristiyanong talaga, Kristiyanong sumusunod sa Diyos talaga, ay yung tayo'y generous din tulad niya. Minsan may narinig ako, para nga naman mas matandaan natin ito. Tandaan daw natin na ang generosity ay nagsisimula sa letter G. Samantalang ang selfishness ay nagsisimula sa letter S. And God, starting with letter G, is generous. While Satan starts with letter S, is selfish. So kapag tayo ay generous, alam na. Kapag tayo ay selfish, alam na din this. Let us be generous. Let us avoid being selfish. Huwag tayong mahirati sa pag-volunteer ng iba. Lalo pat kung ito ay dahil lamang gusto nating matalikuran ng ating responsibilidad sa iba. Let us see to it na bago natin ibigay sa iba, nakapagbigay muna tayo kahit kaunti lang sa Kanya. In connection with this, let us also not question the generosity of others. Kasi ito rin ang isa sa mga marks ng selfishness eh. Yung you become critical about the generosity of others. Natatandaan po ninyo ng maging generous yung isang babaeng naghugas ng mga paa ni Jesus gamit ang mamahaling pabango. Judas became critical about it. Question that, bakit kinakailangan pabango pa? Pwede naman tubig naman, pagkakasaya yan. At bakit ganun si Judas? Kasi hindi siya generous kay Jesus. Kasi hindi niya talaga kayang ibigay ang lahat kay Jesus. Ang patunay no, naibenta nga niya si Jesus, naipagpalit nga niya si Jesus. Hindi talaga siya totally sumunod at nag-surrender ng kanyang buhay kay Jesus. And that's one mark of being selfish. Yung kino-question mo ang generosity ng iba. Kasi nagiging konsensya mo sila. Dahil yun din dapat ang ginagawa mo sa iba at sa Diyos. Dapat generous ka. So kapag generous yung iba, kino-question mo. Dahil ayaw mong maging generous sila, ayaw mong makonsensya. Gusto mo na lang din matulad sila sa'yo, sa pagiging kuripot mo, sa pagiging selfish mo. Ito yung mga taong kapag nag-donate ka ng malaki sa simbahan, unang-unang magre-react, laki yun naman ang binigay mo. Naku, ipang shopping lang yun ni Father. Oy, excuse me. Wala kaming kinalaman sa mga donation ninyo. Nakapagbigay ka na dati. Huwag madalas. Yung kumukwestiyon na yon, sigurado ko sa'yo, hindi nagbibigay yun. Ito yung kapag nag-tip ka ng malaki sa isang restaurant kasi parang naawa ka sa mga waiters. Parang gustong kunin yung tinip mo at papalitan niya para mapunta sa kanya at papalitan niya mula sa kanya na maliit, mas maliit na halaga. Ay nako, that's not being a true follower of Christ. That's not being a good Christian. That's being Judas. And remember that Satan entered Judas. Mga kapatid, makahulugan ng sinabi dito, patungkol sa tanong ni Jesus, saan tayo kukuha ng pwedeng pakain sa mga tao? Ang sabi dito ni St. John, sinabi lang ni Jesus yon, hindi dahil hindi niya alam ang gagawin niya. Alam niya yung paraan na alam niya kung paano tutulungan yung tao. Sinusubok lang niya ang kanyang mga disipulo. So tandaan natin ang pagsubok hindi lang kapag may problema tayo. Ang pagsubok ay pag meron din tayong pera. Kapag wala din tayong problema, kapag wala din tayong sakit, kapag okay halos ang lahat sa atin. Pagsubok din yon. Sinusubok tayo ng Panginoon kung gagamitin natin ang mga blessings na meron tayo para makatulong sa kapwa natin. Huwag tayong pasubok sa Kanya at hindi naman siya pasusubok sa atin Lalong-lalo na kung tayo nag-strive na maging generous. Dahil ang pagiging generous ay pagsunod and therefore pagtulad sa Diyos. God is love. Ang Diyos ay pagmamahal. At ang pinaka-esensya ng pagmamahal ay pagbibigay. Hindi ka po pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Ergo, hindi tayo pwedeng matulad sa Diyos, malapit sa Diyos, sumunod sa Diyos, kung hindi tayo magiging mapagbigay din tulad ng Diyos. Na kung iko-connecta nga natin again sa pagninilay natin kahapon, sinabi natin, ang Diyos ay mas nagbibigay ng biyaya sa oras ng ating matinding pangangailangan o problema.
Mas bubuhos ang kanyang grasya sa oras ng matinding pangangailangan o problema. Ang sasabihin natin ngayon, kung tayo nagbibigay, ang Diyos ay mas lalo sa ating magbibigay. Sapagkat kapag tayo nagbibigay, tumutulong tayo sa problema ng iba. Kapag tayo tumutulong naman sa problema ng iba, ang Diyos ang siyang mas siguradong bahala sa sarili nating mga problema. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa.